Zhao Gixiang. Utang ng pamilya Lin sa akin. Gaano nakatagal ang utang na iyon? 3 araw na nag-aapoy si Sanji Chener. Pakiusap, bigyan niyo pa ako ng ilang araw. Ilan lang itong kaunting pera. Kulang pa nga sa interes. Ah, kung walang pera, kailangan ipaglaban ang buhay. Sabihin mo kay Lin Chen. Kapag naubos na ang apoy, agad na pumunta sa pantalan. Hindi makararating. Walang karapatan ang pamilya Lin na manatili dito sa sira-sirang bahay na ito. Nakabalik ako sa milenyo. Pakiusap na. Huwag kunin ang perang ito. Naghihintay ang anak ko ng tulong. Pinagtitripan ang ina sa orihinal na kwento. Gising na ang may sakit. Ilagay mo ang pera. Ilagay mo ang pera. At umalis ka. Nawawala ka na sa katinuan. Minsan ka pang makipag-usap sa akin ng ganyan. Ilagay mo na lang ang pera ngayon. O subukan mo. Wala akong pakialam, buhay ko naman ito. Sa pinakamasama, 18 taon mula ngayon. Maging isang bayani na naman. Bata, hindi kita tinatakot ngayon. Itong kaunting pera, gamitin mo na lang pangbili ng papel na pera. Nakasagasa ang nanay? Chener, nagwawala ka na. Nakaaway mo si Liu Laosan. Babalik siya, mama. Mula ngayon, ako na ang bahala sa bahay na ito. Mama, okay ka lang ba? Bakit hindi kayo lumabas kanina? Kanina, nang inaabuso si mama. Bakit hindi kayo lumalabas? Bawat isa sa inyo ay duwag at walang magawa. Tamad at tamad kumain. Sa bahay na ito, tanging hangin lang ang makakain ninyo. Ako, nanghihina ang mga paa ko. Ikaw pa ba ay lalaki? Nang makita mong binababa ang nanay mo, hindi ka man lang makapagsalita kahit isang utot. Yan ay si Liu Laosan. Sino ang kayang makipagsabayan? Kung hindi kayang makipagsabayan, huhulugan na lang ang nanay sa pang-aapi. Chener, huwag ka nang magalit. Natatakot din sila. Nanay, kung gusto nating mamuhay ng maayos, hindi na natin dapat silang hayaan na ganito. Kumakain na naman ng ganito. Malabo na parang makikita mo pa rin ang tao. Ang ulo ng tinapay sumasakit ang ngipin. Ayaw sa pangit, ayaw sa pangit. Gawin mo na lang sarili mong gawa. Kung may bigas at harina sana ako. Di na kailangan kumain nito. Pero matalino ang dila mo. Bakit ka pa pumunta noon? Ang sama naman nito kumain. Kung kakainin ko ito buong 1 buwan, mas pipiliin ko pang mamatay. Ay, paano mo nasabi kanina? Nabalik ka na ba? Kuya Xiao, ganito na lang, konti na lang ang pagkain sa bahay. Magtiis na lang tayo. Na-detect na ang host, opisyal nang na-activate ang sistema. Pagsusuri ng lokasyon ng mga isda sa karagatan. Sabi ko na nga ba, hindi ako pwedeng lokohin ng langit. Talaga namang may himala. Bukas, lalabas ako sa dagat para manghuli ng isda. Lalabas ka sa dagat, hindi pa nga maayos ang katawan mo. At saka, anong isda ang makikita sa Disyembre? Kung hindi ako lalabas, magugutom ang buong pamilya. Nanay, bukas, kakain ka na ng karne. Lin Chen, ilang araw pa lang ang nakalipas mula nang magkasunog ka, aalis ka na naman sa dagat. Sa panahon ng Enero, kahit isang hipon ay mahahanap mo ba sa dagat? Hindi ka pa naman nanghuli ng isda. Huwag kang babalik at mahulog sa dagat. Hintayin mo lang. Siguradong magugulat ka. Parang naloloko na itong batang ito. Sa ganitong panahon ng Enero, gamit ang sirang bangka, aalis sa dagat. Hindi ito para mamatay. Kahit na maghirap na ang pamilya ni Lin Chen, hindi pa rin pwedeng itapon ang buhay sa dagat. Maghintay na lang kayo. Bago magtanghali, siguradong babalik siyang paatras. Nagsimula ang pag-activate ng sonar ng mga isda sa dagat. Sa lugar ng mga korales, lahat ng isda ay nakatago sa pagitan ng mga malalim na bato sa dagat. Kaya hindi nila mahahanap. Ito ang tinitingnan kong lambat. Ang bigat. Aalis na ako para kumita.
Ito ang Black Sea Bream. Sa ganitong panahon, saan mo nakuha ang Black Sea Bream? Talagang nakakuha ka nito. Paghuhuli ng itim na isda sa buwan ng Disyembre. 20 taon na akong hindi nakarinig nito. 40 taon na akong nangingisda. Ito ang unang pagkakataon na nakita ko ito. Swerte mo talaga, bata. Diyos ko. Lahat ay higit sa 1 libra. Lin Chen, 3 araw ka nang nagluto. Nakapaglabas na ng mata ng Diyos. Lin Chen, nag-aalok ako ng 45 bawat kilo. Kukunin ko lahat ng isda mo. Sa presyong ito, walang ibang daungan. Na makakahanap ka ng kapareho. Isa-isa 0 kilo, kabuang 4,950. Kaya't 5,000 lang. Mas marami pa kaysa sa pinagtatrabahuhan ko ng isang buong taglamig. Parang nakakuha siya ng malaking halaga sa online banking. Paano naman pwedeng mangyari yan? Boss, bigyan mo ako ng 20 kilo. Kumuha tayo ng baboy na may taba, 5 kilo. Ingat po kayo sa pag-alis. Hintayin mong maupo si inay bago ka umalis. Magkano kaya to lahat? Anak, saan ka nanggaling ng pera? Mama, kumain ka na. Hindi na tayo magkukulang sa pera mula ngayon. 3 taon na tayong hindi nakatikim ng karne. Mama, araw-araw tayong kakain ito mula ngayon. Mama, narinig ko si Lin Chen ay nahuli ng 100 kilo ng isda. Bakit hindi ka nag-iwan ng 2 para matikman namin? Ay, totoo ba? Talagang nagbukas ang langit. Sobrang hirap ng buhay namin. Magbabago na ang swerte namin. Ang sarap kumain. Linya, utang sa akin ni tatay ng 3,000. Kailangan niyang bayaran ngayon. Hindi ba sinabi ni kuya na bukas? Bakit ngayon niya gustong kunin? Kung hindi ka magbabayad ngayon, ibibigay mo ang bahay na ito. Pagsisilbihan ng buong pamilya mo ang utang ko. Ibigay mo sa akin ang resibo. Itim sa puti. Pamilya Lin. 3,000, kaya mo bang ibigay, ikaw na may sakit? 3,000, walang bawas. Anong swerte ang nakuha mo? Paano ka magkakaroon ng ganitong pera? Hindi na kami ang pamilya Lin. Na maaari mong apihin. Haha, akala mo dahil may pera ka na. Madali ka nang makakaangat. Sa akin, lagi kayong isang paa. Na kayang patayin ng langgam. Ay naku, maaga pa lang, nagkakagulo na. Kahapon, swerte ka lang. Ngayon, hindi na sigurado. Ako, ang nakabalik na walang dala. Kailangan mong kumain pa rin ng kamote at tinapay. Ihahatid ko sa iyo. Ako ang nakakatandang asawa. Dapat ako ang mag-aalaga sa bahay. Kung gusto mong pera, magpunta ka sa dagat at manghuli. Huwag mong asahan na mahahawakan ko ang pera ko. Walang puso kang tao. May pera na si Jian Jun. Hindi na rin kinikilala si Jian Sao. Yung kay Quilan ay sariling kita ng pangalawang kuya. Walang silbi. Alam lang ay tumulong magsalita para sa iba. Tara, tingnan nyo na agad. Akala ng tanga na ito ay may isda sa dagat araw-araw. Kung makakahuli siya ng isda ngayon, kakainin ko ang buhangin sa lupa. Lin Chen, tama na habang maganda ang takbo. Ate, wag mong asahang makakain ka ngayon. Yung mga binili ko. Pag-isipan mong mabuti. Sino ba talaga ang kapamilya mo? Nakatukoy ng mga batuhan sa unahan na 200 metro. Malaking grupo ng mga bus. Napakadami ng bilang. Magandang pagkakataon. Ihanda mo ako. Ito ay mga sibas. Sa isang lambat, hindi bababa sa 300 kilo. Tumingin ka. Hindi ba yan ang sirang bangka ni Lin Chen? Bakit sobrang lumubog? Diyos ko. Ito ay isang sibas. Ang laki nito. Siguradong ilang 100 kilo yan. Paano mangyayari to? Ito bang batang ito ay muling isinilang na Dragon King? Ate, buhangin. Balak mo bang kainin lang? O isasabay sa alat ng dagat? Ay naku, ikalawang kapatid. Tingnan mo, sinabi ko lang iyon. Pero inisip mo pang seryoso ako. Ang mga isdang bas na ito, napakaganda. Kukunin ko lahat.
Binigyan kita ng 30 yuan. Ito ay kabuuang 400 kilo. 10,000 yuan. Kung may maganda kang paninda sa hinaharap, huwag mo akong kalimutan ah. Sige, walang problema. Nanay, ito ang pera mula sa pagbebenta ng isda ngayon. Ilagay niyo ito bilang panggastos ng pamilya natin. Ang daming pera nito. Sined, ibalik mo na. Para sa pang-araw-araw naming gastusin. Kung hindi maubos ni nanay ang pagkain at inumin, bibili na lang siya ng appliances. Ikalawang bunso. Kung hindi pa rin ito, ilalagay mo na lang sa kay Ate Ganda. Si Ate Ganda na ang mag-iingat niyan para sa pagpapakasal mo. Hindi na, salamat Ate Ganda. Nasa mabuting kamay ang nanay ko. Tungkol sa'yo, ayusin mo lang ang bibig mo. Jeonjun, kumain ka ng marami. Nakikita kitang payat. Lin Chen, anong ginagawa mo? Nasa pantalan ang nakatatandang kapatid na babae ngayon. Hindi ba't sinabi mo na kung makakahuli ako ng isda? Kakain ka ng buhangin. Haha, joke lang yun. Bakit ka naman magtatampo ng ganito sa pamilya? Nanay, ang sarap nitong karne. Lin Jeonjun, patay ka na ba? Ganito ka nalang pagtrato sa akin ng kuya ko. Wala kang kahit na boses. Quilan, talagang hindi maganda ang mga sinasabi mo. Kahirap kumita ni Erdi kaya magpakumbaba ka naman. Mayroon tayong steamed bun at maasim na gulay. Inihanda ko ito para sa iyo. Kung ayaw mo, maraming buhangin sa labas, sapat na iyon. Nanay, masarap ang isdang ito. Ibigay mo sa akin. Wow, puro flounder ito. Mas mahalaga pa ito ngayon kaysa sa Black Sea Bream. Alam mo, hindi talaga. Tiyo, hindi tutulungan ka, si Liu Laosan ang nagsabi na. Sino mang mga has tumanggap ng iyong isda? Sa baybayin dito. Huwag na sanang umasa pang may mapuntahan. Tiyo rin ay kailangang magtaguyod ng pamilya. Ito ay isang napakahusay na isdang depeng. Binibenta ni Chuson sa hotel, doble pa ang presyo. Huwag na talaga. Huwag na, huwag na. Huwag mo na akong pahirapan. Lin Chen, sinabi ko na noon pa. Sa lugar na ito, walang makakagawa ng walang pahintulot ni Liu Laosan. Wala kang maibibentang kahit isang hipon. Walang yelo at walang may gustong tumanggap. Abangan mo na lang kung paano sila maglalabas ng sama ng loob at amoy na amoy na. Shin, pupunta ako sa'yo. Bakit ka nandito? Narinig ko na kumikita ka na sa pangingisda. Gusto kong sumama sa'yo. Handa akong gawin ang mga mahirap at maruming gawain. Hindi pabor ang pagkakataon sa'yo. Nasaktan ko si Liu Laosan. Ngayon, walang sinuman ang daring bumili ng aking isda. 1,112 ngayon, walang sinuman ang daring bumili ng aking isda. Ngayon, walang sinuman ang daring bumili ng aking isda. Kitang-kita na mamamatay na ang isda. Ang magandang kalidad nitong Daboya fish. Hindi basta-basta makapag-produce ng ganito sa taglamig. Boss, paano mo ibebenta ang isda na ito? Walang problema sa kalidad nitong isda. Pero yung boss Liu dyan, hindi pinapayagan bumili ng isda ko. Baka magka-problema ka kung uwi mo. Ano ba si Old Man Liu? Hindi ko narinig. Batang blonde ka. Ang tapang mo. Saan galing itong batang babae na ito? Kahit si Liu Laosan ay may lakas ng loob na magmura. Ako si Shen Ziyu. Ang Shen Seafood ay sa pamilya namin. Kukunin ko lahat ng isdang ito. Kapatid, Shen Seafood. Yung Shen sa bayan. Sila ay may malaking negosyo. Ikaw, Shen. Maaari mong pangasiwaan ang aking maliit na lupain. Alam mo ba ang kasabihang, ang malakas na dragon ay hindi kayang talunin ang lokal na ahas? Hindi mo ba ito narinig? Boss Liu, sinasabi mong ito ang iyong teritoryo. Siyempre. Nagtatrabaho ako dito sa daungan ng mahigit 10 taon. Nasaan ang kontrata sa pag-upa ng iyong daungan? Naka-review na ba ito sa taon? Ginoong Liu, kung sa tingin mo ay nag-aksaya ako ng iyong oras, ay sa ibang araw, hayaan mong personal na bisitahin ako ng aking ama. Ano ang apelyido ng boss? Walang anuman, ang apelyido ko ay Lin. Lin Chen. Lin Chen, naway maging masaya ang ating pakikipagtulungan sa hinaharap.
Magandang pakikipagtulungan. Simula ngayon, Lin Chen. Kung mahuli ka ng isda, buong kumpanya ko ang bahala. Basta maganda ang kalakal at tama ang presyo, ibibigay ko sa'yo. Mas mataas ng 1% kaysa sa presyo sa merkado. Sa hinaharap, sino mang mangangahas na pigilan ang mga kalakal mo sa pantalan? Iyon ay sasabog sa mukha ng pangalan ng pamilya kong Shen. Si Miss Shen ay sobrang astig. Ang mga pinakamagandang bagay na makukuha ko sa hinaharap. Tiyak na ikaw ang unang makakatanggap. Bro, dito na tayo talagang yayaman. Tingnan mo kung sino ang araw-araw na kumakain ng karne. Sobrang naiinggit ang mga iyon. Mga bastos na tao na mayabang. Sa hinaharap ang negosyo natin sa pantalan. Kailangan pang umasa sa tulong ng pamilya Shen. Aba, 15,000 pesos. Sa loob ng kalahating taon, ganyan lang ang kita ng pamilya ko. Lin, huwag kang masyadong magyayabang ng maaga. Maaari kang protektahan ng pamilya Shen sa isang pagkakataon. Ngunit hindi ka nila mapoprotektahan magpakailanman. Maghintay ka lang. Kung hindi kita mapapahamak, hindi ako Liu. Dashwang at Erhu. Kayo dalawang araw-araw naghukay sa putik. Ilang piraso lang ang kikitain sa isang buwan. Ang pinsan mong si Lin Chen. Nitong mga araw, nakapanghuli siya sa dagat ng ilang daang libong piso. May hawak siyang lihim na teknik sa pangingisda na ipinasa sa kanya ng angkan. Na tanging sa pamilya lang nila alam. Sinasabi mo bang totoo? Talagang kumita siya ng ganoon kalaki. Kayo ang mga pinsan niya. May ganitong kayamanan siya. Sarili niyang tinatamasa. Sobrang labis na iyon. Lahat tayo ay nakahawak na sa panggagalingan. Bakit siya lang ang dapat makuha? Erhu, hanapin natin siya ngayon. Pagsabihan siyang ibigay ang teknolohiyang ito. Dapat lahat sa pamilya Lin ay may bahagi. Mga batang kuneho. Basta't kayo ay magkakapamilya. Kapag nagalit kayo, marami kayong pagdadaanan. Dazhuang at Erhu. Anong ginagawa ninyo? Anong nangyari? Ate huwag kang magpanggap na hindi mo alam. Si Lin Chen ay kumita ng malaki sa labas. Siguradong may hawak siyang teknolohiya ng pangingisda ng pamilya Lin. Ibigay mo ito, kung hindi matatapos ang usapan. Tama ka, ang natatanging kakayahan ng pamilya Lin ay para sa lahat. Bakit siya lang ang dapat magtago nito? Kung hindi ko maisusulat ang paraang ito ng pangingisda ngayon. Hindi ako aalis. Sobrang tama ang sinabi mo, ikalawang kapatid. Yung pagkakataon na magamit ang pagbuo ng hukbo ay para sa panganay. Dapat na unang ipasa ang teknolohiya kay Jianjun. Inay, hindi ka pwedeng magpabor. Iniwan mo ang magagandang bagay para lang sa pangalawa. Quilan, huwag kang magsalita ng sobra. Ang pangalawang bunso ay swerte lang. Walang espesyal na kakayahan. Manahimik ka, may pagkakataon kang yumaman pero di mo alam kunin. Karapat-dapat kang maghirap buong buhay. Nakapulot ka ng isda sa Disyembre. Sadyang swerte ko lang na nakatagpo ng grupo ng isda. Kung swerte, araw-araw nakakabagsak ng lambat. Malinaw na ayaw mong ipasa ang paraan ng pagkakakitaan. Sa sariling pamilya mo, huwag na makipag-usap sa kanya. Pumasok na tayo sa bahay para maghanap. Kapatid, sa sira-sirang kahong ito, bukod sa ilang lumang damit, wala nang kahit isang piraso ng papel na may sulat. Shit, talagang wala nang anuman. Lin Chen, saan mo ba itinago ang galing ng pamilya Lin sa pangingisda? Ibigay mo na agad. Sabi ko na wala talaga. Sinira niyo ang bahay ko ng ganito. Ngayon, umalis ka na rito. Kung hindi, isasampa ko kayo ng kaso sa pang-hold up. Fiese, maghintay ka na lang sa kamatayan mo. Ikaw, kapatid, baka matagal mo nang itinago ang lihim. Nasa ibang lugar na ba ito? Zhang Quilan, ikaw na traitor. Ngayon, kailangan kong makipaghiwalay sa inyo. Mula ngayon, kanya-kanya na tayo. Hindi ito maaaring mangyari, Chen. Nanay, humingi na ng tawad ang aking hipag ng higit sa 1 beses. Matapos mamatay si Itay. Palagi tayong magkasama. Hindi tayo pwedeng maghiwalay. Ikalawa, hindi ko iyon ibig sabihin. Tingnan mo ang bibig ko. Talagang mahilig akong magsalita ng walang kapararakan. Napagpasyahan ko na. Nanay, kakain tayo ng sabay ngayon. Bumalik ka na sa kwarto. Lin Jianjun, naglakas loob kang sumigaw sa akin. Sumigaw ako sa iyo. Anong klaseng bagay ito na ginawa mo? Hindi ba't para sa pamilyang ito? Siya lang ang kumikita ng tahimik. Bakit hindi tayo isasama? Nang pumunta sila para maghanap ng gulo. Nasa tabi ka pa at tumutulong. Sino ka ba talaga na asawa ng kapatid?
Ano bang pagkukulang sa'yo ng pangalawang kapatid? Nagbenta ng isda, bumili ng karne. Hindi ka kumain, hindi kumain siksiya o bao. Pero hindi ko naman sinabing hindi ko siya kilala bilang bahagi ng pamilya natin. Kailan ka ba na hindi mo siya sinaksak sa puso? Siya ay napagod na sa'yo. Simula ngayon, magpakatino ka. Huwag ka nang magbiro. Nanay, kumain ng isda. Baka pwede si Chen na hayaan siksiya o bao na kumain ng karne. Ang bata ay lumalaki. Hindi dapat masira ang mga alituntunin, nanay. Tiyo, gusto kong kumain ng karne. Nanay, gusto kong kumain ng karne. Gusto kong kumain ng mga buto-buto. Anong karne ang kakainin? Kumain ka ng iyong maasim na gulay. Nanay, gusto kong kumain ng karne. Nanay, kumain ka ng iyo. Si Xiao Bao ay kumakain ng kwento. Gatas. Kain na, mainit pa. Kainin mo ng dahan-dahan, baka ma-choke ka. Gatas pa rin, ikaw pa rin ang magmamahal sa akin. Chen-er, nakita ko lang nagutom si Little Treasure. Ako ang nagpunta para humingi ng gatas sa'yo. Bukas, bumili ka na ng candy para sa sarili mo. Salamat, Tio. Hindi ka nagalit sa mama ko. Ito ay usaping pang-adulto. Dapat kumain ka ng candy. Itong mga buto-buto ay para kay Xiao Bao. Huwag mong sabihin na galing sa akin. Ikaw, bata ka. Mas matalas pa ang dila mo kaysa sa iba. Mas malambot ang puso kaysa sinuman. Saan galing ang manto? Ibinigay ng lola. Binigyan din ako ng pera ng tiyuhin. Sabi niya bumili ako ng candy. Binigay sa iyo ni tiyuhin ba o bao? Sinabi mo na bang salamat? Nasabi ko na. Maglakad ng 800 metro, patungong Timog Silangan si Chengyu. Ayos na. Kapatid, yan ay mackerel na isda, na humahabol sa maliliit na isda. Kapatid, gaano kaya kabigat ang lambat na ito? Hindi bababa sa 400 kilo. Grabe. Kapatid, ang galing mo naman. Ito ba ang dagat? Ito ba ang fish pond namin? Lahat ng ito ay swerte lang. Kung swerte lang, swerte naman talaga na sumusunod sa'yo. Yung mga batang yun sa pier. Dati araw-araw nilang tawa tayo. Ngayon, tingnan natin kung matatawa pa rin sila. Kuya, ikaw ang hari ng isda sa aming nayon. Huwag nang magbiro, magbangka na tayo pa uwi. Aba, ang daming mackerel. Napakaganda ng kalidad ng mga mackerel na ito. 24 bawat kilo, kabuang 420 kilo. Bibigyan kita ng 10,000. Salamat, Jianye. Shen, masaya ang makipagtulungan kay Jens. Shen, yaman na. Ginoong Shen, bala kong bumili ng isang pangalawang kamay na bangka. Hindi ko alam kung may kakilala ka. Gusto mong bumili ng bangka. Masyadong mababaw ang dagat sa paanan ng bundok. Mababa ang bisa. Kailangan kong palitan ng malaking bangka. Kebetulan, mayroon tayong isa na second-hand na bangka na may protektadong sistema ng kuryente. Walang problema. Kung gusto mo, ibebenta ko sa iyo sa halagang 20,000. 20,000. Miss Shen, sobrang mura naman ang presyo na ito. Sa merkado, ang second-hand na bangka ay nagkakahalaga ng hindi bababa sa 30,000. Naniniwala ako sa potensya ni Boss Lin. Ngayon, magbabayad ako ng 1,000,000. Ang natitira, ipapawalang bisa ko gamit ang mga natirang stock. Kumpirmado. Magmaneho si Chengyu patungong Timog Silangan. Nakaipit ang kuya sa lambat ng pangingisda. Pumunta ka at kumuha ng kutsilyo. Kuya, anong balak mo? Hindi mo naman balak na lumangway para iligtas ito, di ba? Manatili ka sa bangka. Iparada ang bangka sa tabi. Pare, sa ganitong panahon, mamamatay ka sa lamig kung lalangway ka. Saka, yung orka, isang hampas lang ng buntot niyan, patay ka na.
Pare, nasaan ka? Diyos ko, ako ang hari ng karagatan. Bro, akala ko sasabihin mo. Na you jump, I jump. Magsalita ka ng maswerteng bagay. Bro, sinusundan tayo nila. Naglilinis sila ng daan para sa atin. Bro, bakit sila lahat tumakbo? Chengyu, bilisan mo, ihagis mo ang lambat. Oh no. Ikabit ang lambat sa winch. Anong nangyayari? Bilisan mo ang pag-ikot ng winch. Pare, ang bigat nito. Kailangan ng 1,000 kilo ngayon. Pare, mga isda na ito ay pinapunta ng mga balyena. Nagbabayad sila ng utang na loob. Ang mga orka ay napakatalino. Ang hayop na ito ay may espiritu. Salamat sa inyo. Tunay na isda. Mayroon pang ganito karami. Hulaan mo, paano nakuha ng kapatid natin ito. Huwag magtago ng impormasyon. Ang kuya natin ay nakaligtas sa isang hayop. Nahulog ang balyena sa lambat ng pangingisda. Yung grupo ng mga balyena ay tumulong sa atin na mahuli ang tunay na isda at naitakbo ito sa lambat. Talagang kakaiba ang nangyari sa inyo. Ang kabuuan ay 1,000 kilo. 3,500. Noong nakaraang beses bumili ng bangka, nagbigay ako ng 10,000 para sa'yo. 3,500 bawas ang 10,000. May natitirang 25,000. Bilangin mo. Chengyu. Ito ang iyong 20%, 6,000 na piso. Kapatid, ito. Sobrang dami nito. Ito ang nararapat sa iyo, hawakan mo. Kapatid, bukod sa nanay ko, ikaw ang pinakamabait sa akin. Ang buhay ko mula ngayon ay para sa iyo. Nanay, gusto kong magtayo ng malamig na imbakan. Dito lang sa tabi ng pantalan. Magkano ang kailangan para sa malamig na imbakan? 30,000. Si Liu Laosan ang may monopolyo sa negosyo ng malamig na imbakan. Hintayin mong uminit ang panahon. Siguradong gagamitin niya ang yelo para sa akin. Masyado nang huli kung sakasakaling magtayo tayo noon. Sabi ni Genji. Shen, handa ang pamilya Shen na magpaunang bayad ng 30,000 yuan. Bilang gastos para sa pagtatayo ng malamig na bodega. Kaya ba ito, Chen? Kung kaya, bukas ay hahanapin ko ang construction team. Bilis, Xiao Bao, kumain ka. Nakipag-usap ako sa tatay ko. Maari mong ipalit ang 30,000 sa huli. Tita, huwag ka nang mag-abala. Umalis ka na pagkatapos makipag-usap kay Lin Chen. Chen, ito si Genji. Shen, ang ganda niya. Salamat, tita. Salamat, tita. Ang ganda ng kutis ninyo. Ayan, Gil. Shen, salamat sa 2 beses na pagtulong. Sa loob ng susunod na 3 taon, ang Shen Seafood ay may prioridad sa pagbili. Dito sa akin. Walang anuman. Para sa akin, ito ay isang pamumuhunan. Inaasahan ko ang iyong yelo. Sa araw na matapos ito. May kailangan si pangalawang kapatid. Kailangan may nagbabantay sa iyong malamig na imbakan. Masyadong tuso ang mga taong iyon. Walang nagbabantay. Hindi ito magnanakaw ng trabaho o pagbabawas ng materyales. Kuya, gusto mo bang magbantay sa construction site? Wala akong ibang kakayahan. Pero sa construction site, kaya ko yan. Hindi nila ako maluloko. Kuya, ang trabaho sa construction site, mababawasan ng 1 o 2 buwan. Masisira ang damit, pagod, araw-araw na puno ng alikabok at dumi. Hindi ako natatakot sa pagod. Sige, magsisimula tayo bukas ng umaga. Sasama ka sa akin. Kagagaling mo lang sa bakuran. Anong pinag-usapan niyo ni Erpat? Sabi ko sa kanya, bukas pupunta tayo sa cold storage at magtatrabaho sa construction site. Pumayag siya. May sweldo ba? Sabi ni Erdi, 50 isang araw. Mabuti naman kung ganun. Sige, pumunta ka na. Gawin mong maayos, wag mo akong ipahiya. Ay, Gixiang. Ang tagal na nating hindi nagkita, nag-aahit ka ba? Tingnan mo itong bahay. Mas maliwanag na kaysa dati. Sabi ko na nga, may potential si Chen. Galing sa kanluran.
Kamakailan ka bang yumaman? Anong gagawin niya? Bigyan lang siya ng pagkain. Ay, Chen. Tingnan mo, pumayat ka na. Huwag masyadong magpuyat sa trabaho. Mahalaga ang kalusugan mo. Chen Tia. Ngayon ay nandito ako para sa iyong pinsan. Si Xiaogang. Ngayon ay walang magawa sa bahay at nababato. Tia Wang. Noong hindi na kami makakain sa bahay, pumunta ako sa bahay mo para mangutang. Nakatayo ka sa pintuan. At pinagsabihan ako ng higit sa 1 oras. Tita Wang, naintindihan ko ang iyong magandang intensyon. Sapat na ang mga tao sa aking malamig na imbakan. Mas mabuti pang humanap na lang ng ibang oportunidad ang pinsan. Mas makapal pa ang iyong balat kaysa sa sakong ng asawa ko. Noong una, masama ang bibig ng tiyahin. Mabuti na lang at hindi mo ako sinisisi. Noong pinakamahirap na panahon sa amin, nakatago kayong lahat sa malayo. Natatakot kayong mahawahan ng kahirapan, wala kayong pakialam. Ako ay nakatatanda. Paano mo ako masasabing ganyan? Kung ayaw mo sa sinasabi ko, umalis ka na lang. Kunin mo ang iyong merienda. Hindi ako tumutulong sa'yo. Hindi ko kayang lunukin yan. Ate, maganda ang ipinakita mo ngayon. Kumain tayo ng sabay mamaya. Mukhang nagkakasundo na tayo. Nakapagtayo na ng pundasyon si ikalawang kapatid. Siguradong hindi na ito magtatagal. Kayang-kaya nang itayo ang pader ng cold storage na ito. Salamat sa hirap mo, kuya. Mag-ingat ka nitong mga araw na ito. Mag-alala ka, bunso. Ipagkakatiwala ko ito sa akin. Siguradong walang magiging mali. Pangalawang anak ng pamilya Lin. Lalong lumalaki ang negosyo na ito. Sa hinaharap, mukhang hindi na tayo makakain ng sopas. Sino ang nagsabi ng hindi? May suporta siya mula sa pamilya Shen. Balang araw, ang daungan ay magiging sa kanya. Ngayon, susundan natin siya. Saan man siya pumunta, doon din tayo pupunta. Walang problema, boss. 3 barko handang sumunod sa utos. Nagmamaneho si Chengyu diretso sa silangan 3 milya. Nagmamaneho si Hai Chengyu diretso sa silangan 3 milya. CJ. Sa likod, sinusundan tayo ni Liu Laosan. Sino si Liu Laosan? Paano siya nakasunod? Totoo, si Liu Laosan nga. Anong balak nilang gawin? Gusto niyang sumunod sa akin para hanapin ang kinaroroonan ng mga isda. Ano ang gagawin natin? Magpalit tayo ng direksyon. Nandyan pa rin sila sa likuran natin. Magliko tayo. Pabilis na sila. Hanggang kailan tayo lalayo? Hanggang sa maubusan sila ng gasolina. Umikot ng 2 oras. Tinitingnan ko kung susunod pa sila. Nagbago na sila ng taktika. Umikot si Lin Chen ng 2 oras. Nagmamagaling ka ba? Iswe, sino ang nagsabing namimingwit tayo ngayon? Nandito lang kami para mag-enjoy sa dagat. Sino ang niloloko mo? Dalhin mo ako ngayon. Para manghuli ng isda. O babasagin ko ang bangka mo. Walang isda dito sa paligid ni Liu Laosan. Matagal na tayong magkasama. Bodong, kailan ka bang bumalik mula sa dagat na walang dala? Tatanungin kita ulit. Nasaan ang mga isda? Liu Laosan, subukan mong gumalaw ngayon. Ngayon, hindi lang kita hahawakan. Kundi ipapakita ko sa'yo. Kung sino ang may kapangyarihan sa dagat. Nakatukoy ng 16 na napating na orka. Nasa 50 metro ang layo. Mabilis, yumuko at hawakan ang gilid ng bangka. Ngayon, lumuhod ka at magdasal sa akin. Hindi ko sisirain ang iyong bangka. Ito ay isang orka. Tulong. Sobrang sakit ng pagkabangga. Bro, siya ay kinain ng orka. Naku, kung talagang nakain si Liu Laosan. Delikado ang orka na ito. Isuka mo na ito. Ha 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 ha. Salamat sa inyo. Paano nangyari ito? Ang mga grupo ng orka ay sumugod at binasag ang barko. Si kuya ay nilamon ng orka. Nilamon, kinain, at pagkatapos ay sumuka ang balyena. Hindi man lang ito pinansin ni Liu Laosan. Huwag mo akong kainin. Lumayo ka, tulungan mo ako.
Boss, anong nangyari sa'yo? Bro, itong orca. Kaya pala nitong tulungan tayo laban kay Liulaosan. Sa susunod sa dagat, hindi ba't kaya nating maglakad ng pahalang? Bumaba na, hindi pa umalis ang mga isda. Ngayon, wala nang sumusunod. Kailangan nating makuha pa ang marami. Mas mabigat ito kaysa sa huli. Ang mga makerel sa net na ito ay hindi bababa sa 600 pounds. Sayang, hindi ito tunay na marten. Ang mga makerel ay hindi rin mura. 600 na libra, sapat na para sa bubong ng malamig na imbakan. Nag-akyat ako ng isda ng kalahating buhay. Hindi ko pa naranasan ang ganitong bagay. Ang balyena ay talagang nagpapakita ng utang na loob. Kaninang nakita natin yung mga tao. Nadragging si Liulaosan dito. Napunong-puno ng laway ng balyena. Hindi makatayong tuwid. Lin Chen, may proteksyon ka ng Diyos ng dagat. Sino man ang mga ngahas na manakit sa inyo, ay nakikipag-away sa Diyos ng dagat. Tulingan. Pinakamakapal ang tulingan sa taglamig. Lahat ng boss, 630 kilo. 22 bawat kilo, kabuang 13,800. Mukhang babalik tayo sa susunod. Mababayaran mo na ang utang mo. Salamat sa iyong mabuting salita. Talagang nakakainggit. Balang araw, pupunta rin ako sa templo para magdasal. Ang malaking isda ay bumuka na ng bibig. Bumuka ng bibig at inumin mo ang gamot na ito. Ito ang reseta ni Lola Wang. Tanging para sa takot. Tama ang pahirap. Sabi ni Lola Wang. Kailangan mong uminom ng 3 araw para gumana. Kapatid, parang walang laman ang dagat na ito. May isda ba dito? Ang saklaw ng lokasyon ng mga isda sa dagat ay pinalawak na sa 2 kilometro. May mga bagay sa hilagang silangan sa loob ng 2 kilometro. Hindi pa tiyak kung pupunta na. 10 malaking isda. Malaking isda, kuya. Anong sinasabi mong kalokohan? Ilang taon na akong hindi nakakakita ng malaking isda. Ihampas na ang lambat. Ngayon na. Magnet. Pumunta ako, ito ay talagang malaking dilaw na isda. Malaking dilaw na isda, ligaw. Diyos ko, ang ganda ng itsura nito. Hindi ko pa ito nakita sa buong buhay ko. Ganitong kalaking ligaw na malaking dilaw na isda. Magkano kaya ang halaga ng bangkang ito? Hindi ko na kayang bilangin. Sa merkado, magkano ang 1 kilo ng wild yellow croaker? Sa barkong ito, ilang daang kilo. Lahat ay higit 1 kilo. 400 kilo ay humigit kumulang 10,000. Nakipag-ugnayan ako sa lokal na istasyon ng telebisyon. Ngayong araw, magaganap ang paligsahan sa Pampang. Kapag naiulat ito ng media, lahat na nagbebenta ng isda sa buong lungsod ay pupunta para kunin. Hindi mo ba gusto? Gusto ko sana. Pero maaari lang akong magbaba ng presyo ng 10% mula sa merkado. Kaya sayang ka. Sige, tatandaan ko ang kabaitan na ito. Mga tagapakinig at manonood. Ngayong umaga, ang mga mangingisda ng aming bayan. Si Lin Chen ay nahuli ng higit sa 300 libra ng ligaw na malaking isda. Ito ay sa telebisyon ng bayan. Sa mga nakaraang taon, sa telebisyon ng bayan sa aming karagatan, isang napakalaking grupo ng ligaw na malaking isda. Maaari ninyong makita ang barko sa likod ko. Lahat ay higit sa 1 libra. Cheng Visi, lahat ay higit sa 1 libra. Napakaganda ng kalidad. Talagang swerte lang. Naka-encounter sa dagat. Wild na malaking isda, 400 na libra. Gusto kong malaman ang ruta at oras ni Lin Chen sa bawat paglalayag. Mahabang kamay ng batang ito ng pamilya Shen. Mga ginoo at ginang. Ang batch na ito ay mga ligaw na malaking isda. Lahat ay higit sa 1 libra. Lahat ay sariwang buhay. Lahat ay sariwang buhay. Ang auction ay nahahati sa 5 batch. Bawat batch ay 80 libra, ang pinakamataas na presyo ang mananalo. 13,000. 25,000 isang transaksyon. May huling batch pa. 32,000 ito ang buong cash ko. 35,000. Mga kaibigan, katatapos lang natin. Saksi tayo sa batch na ito ng mga wild na malaking yellow croaker. Nabili ng 157,000 yuan ang presyo. Ang bone spurs ay nasa katamtamang yugto na. Doktor, kaya bang gamutin ang sakit na ito? Hindi pwedeng tuluyang mawala, pero pwedeng kontrolin ang sakit gamit ang therapy at gamot. Para mapawi ang sakit, ikaw ba ay nagbabayad ng mag-isa o sakop ng gobyerno? Magbabayad ako ng mag-isa, kaya't magbibigay ako ng 3 buwang gamot.
Kasama ng isang beses sa isang linggong therapy. Maaaring medyo mataas ang gastos. Sa loob ng 3 buwan, mga 5,000, hindi. Dok, bawasan mo ng kaunti. Walang anuman, magbigay ka lang. Ginoong matanda, masunurin ang anak ninyo. Inumin mo ang gamot sa tamang oras. Magpatuloy ka sa therapy. Pagkatapos ng 6 na buwan, magiging mas mabuti na ito. Chen, bakit tayo nandito? Bumalik na tayo agad. Makakasakay pa tayo sa huling bus. Nanay, ilang taon na tayong may GE na itim at puti. Ilang taon na ito? Mahigit 14 na taon na siguro. Binili ito nung buhay pa ang tatay mo. Minsan, ang labas lang ay snow, walang tao. Kaya magpalit na tayo ng isa. Ito ang may resibo. Maari pa rin nating mapanood, Chen. Matagal na ang nanay, 2,000 na. Kahit na black and white pa rin ang GE namin. Pinagtatawanan. Kailangan din bumili ng washing machine. Ang dami namang binili ni Chen. Nasasaktan ako. Nanay, pinalaki niyo ako ng 20 taon. Ano namang halaga nitong mga bagay na ito? Hindi ka kasi pumunta sa pier para manood ng auction. Si Lin Chen, isang bangka ng malaking isda, ibinenta ng mahigit 100,000. Itong mga appliances na ito, ano lang yan? Kesa sa kanila, parang buhok lang sa balikat ng baka. Ano ito, kuya? Bakit ang daming malalaking kahon? Wow, mas malaki pa ang refrigerator nito kaysa kay Little Fat. Ito ay television. May refrigerator at washing machine pa. Ito ang mga binili para sa lahat. Maaari ko rin bang gamitin ito? May ref na tayo sa bahay, kaya't hindi na kailangang mag-alala sa mga natirang pagkain sa tag-init. Hindi na ito magiging masama. Sa tag-init, maaari na tayong kumain ng sorbetes anumang oras. Tingnan nyo, ito lahat ay binili ng tiyuhin ko. Diyos ko, puro soft drinks. Ang dami, naiinggit ako sa'yo. Hindi ako makabili ng soft drink mula sa tito ko. Ito lahat ay binili ng nakababatang tito ko para sa akin. Kumuha kayo ng tig-iisa. Pumili kayo ng libre. Ang lamig. Mas masarap uminom ng soft drink sa taglamig kaysa sa tag-init. Sa wakas, nandito ka na, Lin. Halika, umupo ka. Ito si Xiaozhao, di ba? Ang batang ito ay puno ng sigla. Ayos lang. Halika, uminom tayo ng isang baso. Lin, nandito ako sa pantalan na ito. Sobra naman ang papuri. Tinawag ako ni Boss Ma dito. May problema ka ba? Sali ka na sa akin. Bibigyan kita ng taunang sahod na 100,000. Dagdag pa ang 0% na bahagi sa kita. Maganda ang kondisyon mo. Pero sa ngayon, wala pa akong planong ganito. Si Kuya Lin ay nagtatagal dito. Hindi lang basta may kakayahan, kailangan din may karanasan. Mas matalino ka kaysa kay Liu Laosan. Dapat alam mo, na mas maganda ang sumandal sa malaking puno. Kung sa tingin ni Ma, nakuha ko ang mga yaman sa pantalan. Maaari tayong makipagkumpetensya ng patas. Magandang bagay ang may ambisyon ang mga kabataan. Ngunit hindi sapat ang ambisyon para mabuhay. Yenue, inumin na natin. Kung ayaw mong uminom, saktan ka pa. Bigyan mo ako ng 200 kilo ng yelo, Boss Lin. Salamat sa pagtulong. Dito ka na lang lagi. Sabi nila, sinara na ang yelo ni Old Man Liu. Yelo sa pantalan, dito na lang bibili. Yelo ng pamilya Lin. Mas mura ito ng kalahati kay Liu Laosan. At maganda pa ang kalidad. Bro, dito lang sa aming ice storage, nagbebenta lang kami ng yelo. Sa isang buwan, kikita na kami ng ilang libong yuan. Liu Laosan. Naaresto si Liu Laosan dahil sa pagbebenta ng industrial ice. Mga mangingisda sa pantalan. Ngayon, lahat sila dito na bumibili ng yelo. Si Liu Laosan ay nakatanggap din ng karma. Pare, meron na tayong 4 na bangka ngayon. Yung bangka na gawa sa bakal na ito ay kayang maglayag sa malalayong dagat. Kayang harapin ang malalakas na alon. Mas kampante na tayo kapag aalis sa malalayong dagat. Plano kong humanap ng mga mapagkakatiwalaang kapitan. Magbuo ng isang pangkat ng mga bangka. Sige, ayos yan. Maghintay. Isa lang. Ikaw, bunso. Ngayon, may gusto kaming hilingin sa iyo ng kuya mo. Ang kuya mo at ako ay parehong gustong magkaroon ng maayos na trabaho. Maaari mo ba kaming bigyan ng pagkakataon? Bunso, alam kong wala akong nagawa noon. Subukan mo akong gawin ito. Kung hindi ko magawa ng maayos, pwede mo akong paalisin anumang oras. Kailangan mong magtrabaho sa kantina ng nakatatandang kapatid na babae ng 1 buwan. Kung walang reklamo ang mga empleyado,
Maaari kang ilipat sa permanenteng posisyon. Kulang ang kapitan ng barko ng isang logistics scheduler sa pier. Buwan ng sahod ay 500, subukan mo muna ng 1 buwan. Sige, ayos lang. Umupo ka na at kumain. Mabuti na ang lahat, nanay. Yung batang yun ay umaasa sa grupong ito ng mga balyena para sa tulong niya. Kaya siya kumikita ng ganito kalaki. Gagawin kong makinig din ang grupong ito ng mga balyena sa akin. Dalhin mo ang lambat. Hintayin mong sumalpok ang maliit na balyena. Saka ako bababa para putulin ang lambat. Maaari kong gamitin ang grupo ng mga balyena. Haha. Kapatid, may mali sa balyenang iyon. Humihingi siya ng tulong. Chengyu, bilisan mo at sumunod sa kanya. Hindi ba't si Maguliang iyon? Iswe, hindi mabuti ang layunin ng dumarating. Lin Chen. Bakit ka nandito? Gusto ko rin sanang itanong sayo. Bakit yung maliit na isda ay naipit sa lambat ng napakaswerte? At ikaw naman ay nasa paligid lang. Minsan talaga sa mundo may mga ganitong swerte. Bakit ikaw lang ang nakakatagpo ng ganitong bagay? Ako hindi, Danny. Yung mga lambat sa bangka mo, pareho lang nang nakabalot sa maliit na balyena. Gusto mo bang matutunan kung paano iligtas ang balyena? Hayaan mong ang grupo ng mga balyena ang maghatid sa iyo ng isda. Tama ba? Maguliang, tao ka pa ba? Sa isang bunto ng lambat lang, gusto mo akong hatulan. Ikaw ang pinakakaduda-dudang tao. Mag-ulat ako sa mga kaukulang ahensya tungkol sa iyo. Huwag mong isipin na makakatakas ka sa parusa ng batas. Lin Chen, gusto mo talagang makipag-away sa akin, di ba? Hindi ako ang nagtapo ng lambat na ito. Yung matandang si Gemma Guliang. Siya ang nagtapo ng lambat sa dagat. Ngayon, wala nang ebidensya. Pero nahila niya ang lambat. Salamat. Huwag na kayong lumapit sa mga tao mula ngayon. Mas mabuti pang huwag na kayong bumalik dito sa paligid. Bumilis kayo. Dapat mauna tayo bago sila makababa. Mag-ulat. Ano ang ginagawa ninyo? May ebidensyang may sinadyang ginawa. Sa dagat kung saan naglalaro ang mga orka. Nagpapalabas ng pamingwit. Ito ang kanilang itinapon. Paano mo nasisiguro na tao ang naglabas nito? Bago ang pamingwit, hindi pa nahawakan ng dagat. Ang naglabas ng pamingwit ay tagakalapit na malaking baryo ng mangingisda. Makilang. Hip! Labas ka at tingnan mo. Ito. Si Xiaozhou at si Laoli. Sumama ka sa akin. Maguliang, may nag-ulat mula sa masa. Nahuli ka ngayong araw sa iligal na pangingisda ng mga protektadong hayop. Pakisama ang aming investigasyon. Directly, siguradong mayroong hindi pagkakaintindihan. Ngayon ay mag-iinspeksyon ako sa dagat. Direct. May mga larawan sa kamera na nagpapakita ng kanilang ginawa. Sunduin ninyo ako sa opisina. Sabi niya, gusto niyang mabangga si maliit na wale. At saka siya bababa sa tubig para iligtas. Para sundin siya ng mga balyena. Ikaw na bobo. Sa kaso ng pagprotekta sa mga orka. Nagbigay ng mahalagang papel si Zhu. Ito ang sertipiko na ibinigay ng bayan si Ilse. Lin, tanda ng pagkilala sa mga natatanging individual sa pangangalaga ng mga ligaw na hayop. At ang inyong gantimpala sa pag-ulat. 500 piso bawat isa. Salamat, Lee. Ito ang dapat nating gawin. Ayoko nang gumastos niyan sa red envelope na to. Haha. Kumusta na si Direktor Maguliang? Maguliang. Nagsagawa ng krimen laban sa endangered wildlife. Hatol, 1 taong pagkakakulong. Parusa sa kumpanya, 50,000 yuan. Naintindihan ko. Salamat, Liso. Oy, dahan-dahan lang kayo. Huwag niyo akong masira. Hello. Ako si Lin Chen. Zaiyu. Bihira kang tumawag ng kusa. Anong pinagkakaabalahan mo nitong mga nakaraang araw? Wala namang masyadong ginagawa. Kung sakali namang may oras ka, pwede mo ba akong samahan manood ng scene? Dapat sana ay kasama ko ang tatay ko. Pero bigla siyang kailangang pumunta sa lungsod para sa isang pulong. Anong pelikula? Pagdating mo, malalaman mo.
Magkita tayo sa harap ng sinehan ng 2:30. Dumating ka ng mas maaga kaysa sa akin. Noong lumabas ang pelikulang ito ilang taon na ang nakalipas, walang nanood. Ngunit sa nakaraang 2 taon, sumikat ito sa mga kabataan. Hindi lang iyon. Ang pelikulang ito ay muling ipapalabas pagkatapos ng 15 taon. Magsasagawa ulit ng screening. 2 tasa ng popcorn. 2 bot ng soda. Salamat sa tatay ko noong bata pa ako. Tuwing dinadala niya ako sa bayan, bibili siya sa akin ng 1 bote ng soft drink. Noong panahong iyon, akala ko, ang soft drink na ito ang pinakamasarap sa mundo. Ang aking iniibig ay isang bayani. Tara na. Nahugasan ko na ang panyo, ibabalik ko sa iyo. Walang anuman. Gumawa ang nanay ko ng higit sa 10 piraso. Sandali lang. Alainan. Sa tingin ko, magugustuhan mo ang kahon ng mga tepe na ito. Salamat, gustong-gusto ko ito. Dati may isang tapat na pag-ibig na nakalatag sa harap ko. Gusto kong hawakan ito. Kung willing ang batang babae na ito, gusto kong sabihin sa kanya, mahal kita. Kailangan lagyan ng limitasyon ang pag-ibig na ito. Sana magpakailan pa man. Sino ba ang batang babae na ito? Siyempre, yung batang babae nasa harap ko. Tiya, pumayag ka na sa kanya. Ang nakikita ko lang ay ito. Matagal nang walang tao ang mga tindahan na ito. Siguro 1 taon na. Medyo malayo ang lokasyon dito. Hindi makabenta ang developer. Hindi mo kaya gustong. Ay, renta ito. Hindi renta. Bumili. Maaasahang balita. Ang bagong istasyon ay itatayo sa lugar na hindi higit sa 2 kilometro mula rito. Kapag naitayo ang istasyon, ang daang ito ay magiging pangunahing kalsada. Tingnan mo ang lokasyong ito. Ang mga tao na lalabas mula sa istasyon ay kailangang maglakad patungong silangan. Tiyak na dadaan dito. Paano mo alam na dito itatayo ang bagong istasyon? Hindi nga alam ng tatay ko ang tungkol dito. Kung naniniwala ka sa mga lihim, kailangan kong bumili ng tindahan dito. Ngayon, tahimik ang mga tindahan. Kapag natapos na ang istasyon, hindi mo na kayang makuha ang gusto mong rentahan. Totoo talaga ito. Punta tayo sa opisina ng pagbebenta para tingnan ang mga puwang. Yung bagong develop naming mga tindahan. Malaki ang potensyal ng lokasyon. Ngayon ang tamang panahon para bumili. Sa kalsing ito, ilan pa ang natitirang puwang ngayon? May kabuuang 28 na tindahan sa kalye na ito. Sa kasalukuyan, ilan lamang ang naibenta. Lahat ay kailangang ibenta. Ibebenta ang natitirang mga tindahan ng sabay-sabay. Kabuuang halaga ay 400,000. Kung magbabayad ka ng buo, maari itong pag-usapan na 300,000. Magbibigay ako ng 200,000. Saan ang kontrata? Mga kasama, ang 20 tindahan na ito. Ang 20 tindahan na ito. Ang 20 tindahan na ito. Simula ngayon, sa inyo na ito. Narito ang susi. 100,000 pesos. Nasa iyo ang desisyon. Kung malugi ako, kailangan kong bumalik at magtrabaho para sa tatay ko para makabayad. Hindi malulugi, sa loob ng 3 taon, dapat itong dumoble. Pumunta ka sa bahay namin at kumain tayo. Ah, ang biglaan naman. Bakit, ayaw mo bang pumunta? Hindi naman. Kailangan ko nang makilala ang biyenan. Kailangan nating bumili ng ilang regalo. Tara na, umalis na tayo. Bumili ng regalo para sa magiging biyenan mo. Nakatuklas ng malaking grupo ng bluefin tuna. Lokasyon, 80 dagat sa Timog Silangan. Chengyu. Anong nangyari, kuya? May nangyaring masama ba? Agad na ipaalam sa lahat ng kapitan. Maghanda na agad. Mga kagamitan sa pangingisda. Lalabas tayo sa dagat ngayong gabi. Ihanda ang barko 2 at barko 3 para sa paglalayag. Mabilis, lalabas tayo sa dagat ngayong gabi. Dumating na ang mga isda sa target na lugar. Inaasahang papasok sa mga isda sa loob ng 15 minuto. Narito na. Nagsimula na ang pangingisda. Narito na, lahat ay mag-ingat. Kumagat na. Hilahin na. Ang isdang ito ay hindi bababa sa 300 pounds. Nagre-report ang barko 2 na nakahuli na ng 8 isda. Higit sa 300 pounds. Chenji. Nahihila ng isda ang bangka. Isara ang panghuli. Huwag hilahin ng matigas. Hayaan mo munang tumakbo.
Chengyu, sabay tayo. Napagod na ito. Ihanda na ang pag-angat. Magpakatatag ka pa. Sa buhay na ito, hindi pa ako nakakakita ng ganitong kalaking tuna. Ito ba ay umaabot sa 1,000 kilo? Halos ganoon na nga. Sa buhay ko, kung makakahuli ako ng isdang ito, sulit na. Chengyu, pumunta ka at maghanap ng pinakamalaking timbangan. Magkano ang mabebenta nito? Alam ko lang. Sa isang bansa na masaya sa maliit na araw. Isang pinakamaliit na asul na duwende. Maaaring umabot sa milyon ang halagang pambenta. Kuya, 1,100 kilo. Narinig mo ba, 1,100 kilo? Wow! Diyos ko! 1,100 libra ng isdang nakain ko sa buhay ko. Sama-sama ay hindi kasing bigat nito. Lin Lauer. Nahuli mo na ang Dragon King, di ba? 1,100 libra ng bluefin tuna. Lin Chen. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin nito? Alam. Kaya't agad akong nakipag-ugnayan sa ilang mga mamimili na nag-i-export. Wala ka nang kailangang hanapin pa. May ilang matagal ng kliyente ang tatay ko sa Ksuri. Hindi bababa sa 4 milyong. Kapatid, mayroon pang mahigit 4 na puna. 300 hanggang 400 na libra sa ating debt. Kumita tayo ng mahigit 1.0 milyon sa biyahe na ito. Mag-iwan ng isang isdang 300 pounds. Bukas ng tanghali, magdaos tayo ng fish feast para sa buong baryo sa bahay. Lin Chen. Hindi ka nagbibiro, di ba? Halika, halika. Narito na ang sashimi. Akala ko dati ang pagkain ng hilaw na isda ay mabango. Bakit matamis ito? Kahit si Lin Chen Fengkai hindi nakakalimot sa atin. Noon, hindi pa namin kayang kumain kahit ng isang ulo ng tupa. Ngayon, inimbitahan niya ang buong baryo para sa isang piging ng tuna. Para kang nananaginip. Hindi ito panaginip, darating ang mas magandang buhay. Gatas. Gusto kong kumain ng hipon. Huwag magmadali. Ibigay ni Lola sa'yo.